O tukso, layuan mo ako. Tama nga ba yun? So yan po ang ating pag-usapan dito po sa Morning Devo. Magandang umaga muli mga ka-Morning Divo. Ako po si Pastor Edwin at kasama ko ngayon si Pastor Romelet. Good morning po. At pag-uusapan nga natin itong naging kasabihan o tukso. Layuan mo. Layuan mo ako, tatakto ang mga pabuhayan. So yun po ang ating pag-uusapan at yan po ang ating tutunghayan ngayon. Basahin po natin dito po sa Proverbs chapter 1 or Kawikaan, chapter 1 verse 8 to 19. Sabi mo rito sa 8, Anak, digin mo ang turo at pagtutuwid o sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Dahil ito'y makapagbibigay sa iyo ng karangalan, katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwitas. Anak, huwag kang padadala sa panghikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, halika, sumama ka sa amin. Mag-abang tayo ng sino mang papatayin kahit walang dahilan. Kahit nasa kasimulan pa ang kanilang buhay, patayin natin sila para matulan sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. Sige na, sumama ka na sa amin at paghahatian natin ang ating mga nasamsam. Anak, huwag kang sumama sa kanila. Iwasan mo sila, sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyo'y huhulihin o yung ibong iyon ay huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ay magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganun ding paraan. Wow. Sa paghinig natin ng salita ng Diyos mula po dito sa Proverbs po, ay makikita po natin yung sagot sa tanong. Totoo nga ba yung o tukso, layuan mo? So, naintindihan natin ang tukso hindi lumalayo. Tayo dapat ang lumayo doon sa tukso. Ano po? Kaya nga po tinawag natin sila tukso kasi sila yung lapit ng lapit sa atin. Oo. Laging umaagaw ng ating pansin. Gustong-gusto niya ng tukso na makinig tayo sa kanyang pag-allure o paghikayat o pang-aakit. Kaya naman, so hindi natin pwedeng maging song yung o tukso, layuan ko. Oo. Kaya Yung kasamaan, layuan mo ako. Yeah. Sapagkat ito Title ay natin ngayon ay iwasan ang masama. Ikaw ang dapat na gumawa ng paraan para maiwasan ito. Sapagkat ang kasamaan ay talagang ibubulit ka sa kasamaan. Sila ang lalapit sa iyo, sila ang gagawa ng paraan para maisama ka sa kanila. So, may mga katotohanan dito na magbibigay sa atin ng paalala kung paano natin maiwasan ang kasamaan. Ang una ay yung pagtuturo at pagtutuwid ng mga magulang na siyang nagiging pagpapala sa tao. Alam nyo, sa totoo lang, kapag ikaw ay nakikinig sa payo ng iyong mga magulang, ay bibigyan ka talaga ng karunungan sa pamumuhay, no? At maiwasan mo ang gumawa ng masama. Pastor Romelet, no? Kaya dito rin po natin nakikita ang napakalaking responsibilidad ng mga magulang. No? Na maging channel, maging daluyan ng pagsaway, channel din ng kung saan karunungan para magkaroon ng warning ang mga anak na kung saan yung mga magulang ang maging gabay para ang mga anak natin ay hindi mapahamak. Kaya naman, yung sinabi dyan na, anak, dinggit mo ang turo at pagtutuwid ng iyong sa iyong pag-ugali, ng iyong mga magulang. Dahil sabi dito, magbibigay ito sa iyo ng karangalan, katulad ng koronang gawa sa bulaklak. So, isang malaking tulong at isang malaking pagpapala sa lahat sa atin, lalo na kung mayroon pa tayong mga magulang, na nandoon sila upang tayo ay pangaralan. Maraming beses po, katulad nga ng nabanggit natin sa nakaraan na episode, minsan may tendency tayo na ayaw natin makinig na pagtuturo, ayaw nating
makinig sa pagtutuwid. Pero hindi natin nare-realize na ito ang magpoprotekta sa atin. At hindi lang yon. Sabi nga rito, magbibigay ng karangalan sa atin. Mga katotohanan na atin pong natututunan mula sa ating mga magulang. Bagamat minsan, lalo na yung mga anak, nananawa na sa mga sermon o sa mga pasabi or paulit-ulit na paalala ng mga magulang. Pero sa totoo lang, ito ang mag-iingat talaga sa atin sa ating pong paglalakbay bilang isang tao, bilang isang nakakasalamuha ang kasamaan. Lagi natin tatandaan, ang magulang ay hindi maghahangat ng ikakasama ng kanilang mga anak. At yan ang yun yung ideal na kung saan may tiwala, magandang may tiwala ang anak sa mga magulang nila, na sila ay hindi ibubulid ng kanilang mga magulang sa masama. Kaya naman, Pastor, dito natin nakita yung dynamics ng relationship. Dahil ang mga tagubilin, yung mga paalala, yung pag-impart ng karunungan, ay talaga namang yung process nito, ang relationship ang mahalagang patatagin. Dahil ang paalala, minsan kaya hindi napapakinggan kasi hindi maganda. Walang relasyon. Hindi naalagaan yung communication, hindi naalagaan yung tamang pakikipag-ugnay ng pagkulang sa anak. Merong gap between the two parties. Kaya naman, ito'y napaka very sobering. Yung mag-iisip ka talaga, ako bilang isang magulang, di ba, Pastor Eddie? So, bago ko impart yung karunungan, gusto kong ihanda rin ng anak ko na kapag nagsalita ako, at alam kong sa biyaya ng Panginoon, gagamitin niya, yung buhay ko bilang parent para sa aking anak, ihanda ko muna yung aking anak. Na sa biyaya ng Panginoon, titiyakin ko na maganda yung linya ng aming komunikasyon. Kasi kapag, meron akong karunungang i-impart, pero kung hindi naman handa, at di tatanggapin dahil may mga gaps pa, ang unahin kong ayusin yung gap. At para naman yung aking karunungang i-impart, mapakinggan at maging pakinabang sa aking anak. Ngunit sa mga anak din, alalahanin natin na minsan lamang po tayo magkakaroon ng talagang magulang, At minsan hindi natin nare-realize na itong pakikinig natin sa ating mga magulang, pagpapahalaga sa kanilang mga paalala, minsan lamang natin ito madadaanan. At masasaan ba't magkakaroon ng panahon na hahanapin mo rin ang iyong mga nandiyan. Kaya naman, bago pa maging huli ang lahat, ay matuto po tayo makinig, magkaroon po tayo ng magandang relasyon sa ating mga magulang. At pakinggan ang mga katalinuhan, karunungan na palagay ko naman ito'y bumubukal talaga sa karanasan. Marami silang naranasan na at ang kanilang intensyon ay hindi para sermonan ka lamang, kundi ituwid para hindi ka mapunta sa kasama. Yes. Actually, yung living by the wisdom, yung teaching by the wisdom, yung mga maaring failures ng iyong mga magulang, para matutunan mong hindi mo rin maging failure. Or yung mga victories ng iyong mga magulang, mas malampasan mo pa nga dahil natuto ka. Yeah. Hindi sa sarili mong karanasan, kundi sa karanasan ng iyong mga magulang. Yeah. So that means na talagang yung pagkatuto, yun yung pagkatuto ng karunungan. Natuto ka sa buhay, hindi dahil lamang sa karanasan mo, kundi yung karanasan na nauna sa iyo, yung naunang henerasyon sa iyo, na kung saan nakikita mo yung kanilang kalakasan, yung kanilang kahinaan. So yung kalakasan, patuloy mong palalakasin, yung kahinaan, ay di yung babaguhin, at ito-turn mo into strength. So yun, So yung wisdom ng pagtanggap ng pagkatuto mula sa mga magulang ay isang magandang pamamaraan ng pag-iwas sa kasamaan. Pangalawa, makikita natin dito yung iwasan ang panghihikayat ng mga masasama. Makikita po natin yan dito sa verse 10 to 19. Sabi niya, anak, huwag kang magpapadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang halika, sumama ka sa amin. Muli, babalikan natin yun. Butokso, layuan mo ako. Ay hindi po pwedeng ganun-ganun na lamang ang pwede nating maging pamamaraan ng pag-iwas sa kasamaan. Napaka-importante na
magkaroon ka ng resolve or resolution. I will not choose what is wrong. Hindi ko sasamahan ang kasamaan. At matindi nga yung dinescribe dito sapagkat yung kasamaan dito ay talagang pagpatay, pagsira, pagnanakaw, which is a very good illustration ng kaaway, no? Ang trabaho ng kaaway, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, walang ibang hangarin ng kaaway kundi magnakaw, manira at pumatay. Kaya na ganyan ang talagang kaugalian ng kasamaan at ng kaaway. At hindi natin pwedeng kumbaga ay samahan ito. Yeah, sabi nga sa verse 15, anak, huwag kang sumama sa kanila. Iwasan mo sila. Yan. So yung tukso hindi iiwas sa iyo. Ikaw ang umiwas sa masama. Yun ang kasagutan doon, ano? Ikaw ang umiwas, hindi yung tukso ang iiwas sa iyo. Tapos tingnan mo yung character ng tukso o ng kasamaan. Sabi dito sa verse 16, sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at pagpatay ng tao. Mabilis. Ibig sabihin, talagang Lifestyle nila. alerto sila. Talagang, minsan nandyan na sa harapan mo. And then, dadamay ka din ng ganitong kasamaan. Kaya ang maganda, mas mabilis ka pa rin umiwas. No? Kung mabilis ang pasama, mas bilisan mo ang pag-iwas. At tatandaan natin, walang maidudulot na maganda ang paggawa ng masama. Which is a very clear wisdom yan sa atin. Kapag alam natin na ito ay kasamaan, talagang ang ibubungan nito ay kasamaan din. Sabi nga rito sa verse 17, walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong yun huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ay magiging biktima ng ginagawa nila. Nakakaliwanag yan, no? Yung ibon nga, alam niya na siya ay nabibitag, ay hindi siya magpapahuli, no? Sa masama, parang, kumbaga, ang kaisipan niya na, dito mangyayari sa akin. Walang mangyayari sa akin masama. Mali yun eh. Sa totoo lang, nabulag na siya sa kanyang pananaw na kapag gumagawa siya ng masama, ay baliwala lang yun at hindi ito babalik sa kanya. Pero sa totoo lang, magiging, ito yung kanyang magiging... Ano yung tinanim? Yun. Yung aanihin. Oo. Sabi nga niya rito, verse 19, ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganoon ding paraan. Napaka ganda, paalala sa atin yun na ito ang magiging motivasyon natin para umiwas tayo sa kasamaan. At ito yung ito yung paalala na hindi lang siya yung magaang na paalala. Mabigat yan, no? Mabigat siya na talagang gigisingin tayo lahat, no? Parang niyuyub-yub tayo ng ganito para, hey, gising. Kapag pagtuloy-tuloy ka sa paggawa ng masama, aanihin mo ito, babalik ito sa iyo. At ang nakakatakot at nakakalungkot, hindi lang sa iyo. Madadamay ang iyong pamilya, madadamay ang mga mahal mo sa buhay, at maraming tao ang maaapektuhan. No? Pinag-uusapan natin ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. At kapag sinabi mong karunungan, napanggit natin noong nakaraan na nagsisimula ito sa pagkatakot sa Diyos. No? Napaka-importante po na may takot tayo sa Diyos sapagkat ito ang mag-iingat din sa atin at magpuprotekta sa atin sa paggawa ng masama. No? Dahil hindi kailanman sasagana at hindi kailanman magtatagal. Kung makita mo mang sumagana ng instant, hindi rin po magtatagal. Kasi merong yumayaman dahil gumagawa sila ng kasamaan. Or nagtatagumpay sila. Dahil gumagawa sila ng masama. Or yung nanlalamang sila, nadadaya sila. O kaya yung nananakot sila, nagnanakaw sila. And then, sumasagana ang buhay nila. Pero sabi nga, saglit lang yun. Saglit lang siya. May hangganan po yun. Tatandaan po natin na hindi sa lahat ng panahon ganun ang kanilang magiging katatayuan. May hangganan yun. Kaya ang taong gumagawa ng kabutihan, hindi nang lalamang, hindi sumisira. Yung sa una parang walang nakakapansin, pero ito talaga ang aanihin mo sa mga susunod na panahon. Yung stability, yung prosperity,
yung protection, yun talaga yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Lahat ng kasamaan ay mayroong kabayaran. At kapag ikaw ay hindi tumatalima dito sa paalalang ito, ay talagang lalakad ka talaga sa kasiraan, no? At ito ay talagang lakad ng isang magmag. Ito ay lakad ng isang walang kaalaman sa karunungan. Sa halimbawa, siguro dapat natin ilumay dyan, tay. Halimbawa, kung meron kang kausap, na naninira ng kapwa. Di ba? Pag merong kwentuhan na tungkol sa buhay ng may babae, di ba? Minsan nakatuksong sumali di ba? Lalo na kapag May tawag sila dyan kilala mo, no? Kilala mo yung tao, and then, minsan yung idea nila tungkol sa taong ito ay katulad din ng opinion mo sa taong ito, na talagang nakakaharuyo o nakaka-allure na sumali sa usapan ng paninira sa kapwa. Pero, dahil ikaw ay may karunungan, na sabi mo, masama ito iiwasan mo yun. Pag bimalik ito sa akin, halimbawa naman ikaw ang siraan. Tama yun. Di ba? So kapag yun ang diwa mo, hindi na lang ako nasali sa usapang ito. Naninira siya sa aking kapwa. Maari din naman isipin mo, Pastor Edwin, ibig sabihin, pag hindi ko siya kaharap, baka ako naman ang siraan ito. No? Kaya ganito yung ating magiging diwa na umiwas po tayo sa ganun. Umiwas tayo sa ganun. Kahit na inaakit tayo, naandyan na, no? Andyan na pakwento na tayo. Aakiti ka na, halika. Meron akong Ikaw, latest para sa iyo. Ikaw, ano masasabi mo? Ayan, no? Hanggang sa sumali ka na dun sa kwento. Kumari, mayroon tayo talagang latest dito. No? Yun. So, dapat magkaroon talaga ng desisyon. Kumari, meron pa akong gagawin. Ano? O kaya, ipanalangin natin siya. O ipag-pray natin siya na maiwasan yun. O kaya, pasensya na hindi maganda ang usapang ito at wala yung taong ating pag-uusapan, maganda kaharap natin siya. So yan yung mga uri ng pag-iwas sa masama. No? I-arrest mo yung alam mong masama. Bakit mo alam na masama? Kasi pag sa'yo ito ginawa, masasaktan ka Yes. Alam mo, pag sa'yo ito ginawa, hindi ito makakabuti sa'yo. At alam mo, hindi ito yung kalooban ng Diyos. Alam mo na ito ang sinasabi ng salita ng Diyos na hindi mo dapat gawin yan. Katulad din ng sinabi ng ating Panginoong Yesus, mahalin mo mga taong nakasama sa iyo, patawarin mo sila. Yun yung mga bagay na alam mo. At kapag ito ay susundin mo, talagang puprotektahan ang buhay mo. Yeah. Napaka-importante na sumunod tayo sa karunungan. Sabi dito, hindi kailanman tayo sasagada sa mga gawang masama. At higit sa lahat, alam niyo po, mayroong kabayaran talaga Kabayaran, babalik mo yan. Mga tinanim natin na mga masamang salita, maaaring, mga opinion, mga gawain, na nakakasakit na kapwa or naninira, bumabalik ka. So, itigil po natin yon. Kaya kung meron po kayong mga bagay na ayaw kong mangyari ito sa buhay ko, itigil po natin gawin ito sa iba. Ayan. Iwasan po natin ang paggawa ng masama. Iwasan po natin ang paninira. Iwasan po natin ang pagnanakaw. Iwasan po natin ang bumatay. Of course, physically, no? Pero hindi lang yon. Pumatay ng ano ba ito? Ng dreams or, ng mga tao na nag-aadika na sila ay magpatuloy. Ay pinapatay mo kagad yung kanilang pag-asa. Huwag po na natin gawin po yun. At ang pinakamahalaga sa lahat, sumunod po tayo sa lakad ng karunungan. So yan, babalikan ko yung tupo sa anak sa magulang. Mari ikaw ay anak sa ngayon, hindi ka pa parent. Pero alam mo ba, ang pagiging anak ay isang napakagandang pagkakataon para magtanim ka ng pangmabuting binhi. Para pag ikaw naman ang nag-parent, ay aanihin mo. Aanihin mo rin. Yeah. Kaya isa rin yan sa talagang napakagandang dynamics ng pagiging magulang at may anak. Na sa ngayon, maaaring may mga conflict na hinaharap ka bilang anak. Sa iyo magulang po, magulang sa iyong anak. Pero ang relasyon po natin, habang may panahon po tayo, na meron tayong pagkakataon sa ating buhay na ito, upang maging malinis or maging pasagana yung daloy ng karunungan mula sa magulang at sa anak. Atin pong ipanalangin, atin pong bigyan ng panahon at pagkakataon at effort na maayos po yung ating relationship sa pamilya. Para po yung generation ng magulang at ang henerasyon ng anak
yung karunungan, yung pagsalin ng karunungan, maging bukas na bukas, maging matata, maging malaya. At dito po natin natutupad na umiiwas po tayo sa masama. So sa ating pong aplikasyon at sa ating pong kumbaga ay pagsasagawa ng ating aplikasyon sa ating natutunan ngayon, Forward steps. Forward steps natin ay dalawang bagay. Number 1, igalang at pakinggan ang payo ng mga magulang. At kung hindi ka pa man na magulang ngayon, kagawin nga ng nabanggit ni Pastor Amelet, ay magtanim ka na ng kung anong gusto mong aanihin bilang isang magulang sa susunod na panahon. Gusto ko i-classify, no? Sabi nga, igalang at pakinggan ang mabuting payo ng mga magulang. Yan, tama. Oo. Pangalawa, of course, meron kang dapat na desisyong iwasan at huwag sumama sa kasamaan. At kaya mo yan, kaya mong piliin yan sa araw na ito, may mga opportunity na gusto mong gumawa ng masama, no? Pero kaya mong iwasan yan. Yes. At ito ay dahil unang-una, may pagkatakot tayo sa Diyos. At pangalawa, ayaw nating anihin yung kasamaan na iyon, yung ginagawa natin sa kapwa natin, sa ating sarili din. Kaya mag-decision po tayo na huwag nating gawin kung ano yung masama or sa ikasasama. Yes. Actually, yung pag-iwas, saka yung hindi pagsama sa masama, pwede ito ay masamang gawain o kaya masamang tao. Kasi meron talagang associations, mga tao na i-influence sa atin ng hindi maganda. So maganda i-disassociate natin ang ating Tutuloy sarili. na natin, no? Dahil nadadamay po tayo sa maling influensya. Kaya po, yun yung napakaganda na forward steps po natin dito sa Morning. Amen. At bago po tayo magwakas, nais po nating ipanalangin muna ang sino man. Kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dito nagsisimula ang katuwiran, kabanalan, at pag-iwas sa masama. Nais mo bang isuko ang iyong buhay sa Panginoon? Kung nais mo isuko, sumabay ka sa akin sa panalangin. At ideklara mo, ipanalangin mo at sabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo. Itong aking dalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Isang maikling panalangin na pagsuko, pero binabago ka na ng Panginoon kung taimtim at taos sa iyong puso ang pananalangin niya. So, At sa ating devotion po ngayon, tayo naman na bilang magkakapatid sa Panginoon, manalangin po tayo. Aming Ama, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay po sa amin ng kalakasan na meron po kami kakayahan at kapangyarihan na umiwas sa masama. At aming Diyos, salamat na ang banal na Espiritu ang tutulong sa amin para aming ma-discern yung appearance ng evil. Yung itsura nito, yung tinig nito, yung influensya nito. At salamat sa talino, kalakasan at kapangyarihan na kami po ay mayroong kakayanan umiwas. Amen. At sa pangalan po, Panginoon Jesus, salamat na kakaisa po kami na sa aming pagkatuto sa iyong mga salita, lalo po kami sasagana sa mga gawaing mabuti. Bilang mga magulang at bilang miyembro ng pamilya, ikaw po ang Diyos ang mag-ayos sa relationship sa pamilya. Nang sa gayon, yung daloy po ng karunungan ay magpatuloy, Panginoon, hindi lamang sa isang generation, kundi sa susunod na mga henerasyon, yung daloy ng pagkatuto sa buhay ay magpatuloy. Amen. Salamat po, aming Ama, sapagkat kami po ay magtatagumpay, sapagkat ang iyong salita at ang iyong banal na Espiritu ang aming kasama. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay pinagpala. Amen. 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 Well, nagpapasalamat po tayo muli sa Panginoon sa pagkakataon po natin na tayo nagsama-sama dito sa Morning Devo. At nawa po ay tayo natuto, no? At sa ganito pong pag-aaral po natin na ina-expect po natin na ang paglago at pagkatuto sa karunungan mula sa Panginoon. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Devo. God bless po.